Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung sirah, inshallah, ito na yung mga panahon matapos na pumanaw si Abu Talib at namatay din si Khadijah. At hindi rin nagtagumpay yung paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif. So nagkapatong-patong yung problema niya. Ngayon napapaisip ako sa yung habang nire-review ko tong lecture. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niya magtatagumpay siya, di ba? Alam niya magtatagumpay siya. Pero yung kung ano man yung pinagdadaanan niya, may epekto pa rin sa kanya eh. Di ba? Nalulungkot pa rin siya. Diba, nade-depressed. Ibig sabihin, hindi siya manhid. So, ibig sabihin, kung yung mananampalataya, makakaramdam siya ng yung kalungkutan o maapektuhan siya ng mga nangyayari sa kanya, lalo na pagsubok o sakuna o pang-aapi. Normal eh. Kasi iniisip minsan ng mananampalataya, hindi siya dapat malulungkot. Yung tatanungin mo sila, ba't di ka malulungkot? Sabi doon sa libro don't be sad. Gago ka pala Cover lang yung binasa mo Cover lang yung binasa mo. Basahin mo yung libro. Nalungkot din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero bandang huli, hindi siya nagpapagapi sa kalungkutan kasi alam niya magtatagumpay siya. Pero malungkot ka, normal lang. Yung problema pag yung tao, hindi naman talaga pala aral, tapos nagsasalita tungkol sa kaalaman. Yung cover lang ng libro yung binabasa nila. Tapos meron pang isang libro na yung lagi nilang kinukote. Prophet's Methodology in Correcting Mistakes. Sabi nila, hindi raw pwede na maghahayag ng puna. Yung puna gagawin mong publiko Kumbaga, bababalaan mo yung mga tao tungkol sa kasamaan ng iba. Bawal daw. Hindi pwede. Panlilibak daw yun. Anong batayan? Ito, libro, Prophet's Methodology in Correcting Mistakes. Sige, buklatin mo yung libro. Saan dyan sinasabi na bawal mong pagbawalan yung mga tao tungkol sa kasamaan ng ibang tao? Kriminal, halimbawa, alam mong mandurugas, hindi mo bababalaan yung mga tao. Anong nakasulat doon? Cover lang din yung binasa nila. Tapos inassume na nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque hindi nakikipag-away si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na siya magsasalita laban sa munkar, laban sa masama. Hindi tayo nakikipag-away, pero hindi ibig sabihin na palalampasin lang natin yung mga bagay-bagay. Kaya dito, sapat na yung nagsalita tayo laban sa kasamaan. Hindi natin kailangan makipag-away o makipag-bangayan. Bahala sila sa buhay nila. Siya sa pagpapatuloy, wagamazahu sallallahu alaihi wasallam al-kuffara yawman 3 marrat. Faqala fi thalitha, ya ma'syara Quraysh, ji'tukum bid-dabhi. So minsan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga inapi ng Quraysh ng 3 beses sa isang araw lang. Kumbaga pininsala siya ng Quraysh sa 3 araw. Ngayon meron siyang sinabi sa pangatlong pagkakataon. Ngayon ito kasi yung mga gawain kasi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaring kumbaga wahi ni Allah, inutos ni Allah na gawin niya, di ba? O maaring sarili niyang desisyon. Kaya maaring may mga pagkakataon talaga na napipikon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi niya dun sa Quraysh, ya ma'syara Quraysh, ji'tukum bid-dabhi. O Quraysh, dumating ako sa inyo na dala-dala ang pagkatay. Kumbaga binababalaan niya yung Quraysh, papatayin ko kayong lahat. Yun nasabi niya sa pangatlong pagkakataon, papatayin ko kayong lahat. Pero syempre, nalaman naman natin, nagkatotoo ito. Yung mga taong na sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay nga talaga. Patay sila lahat sa Badar. Patay sila sa lahat sa Badar. Fa'akadathum tilkal kalima hatta inna ashaddahum adawatan yarfa'uhu bi ahsani o yuraffi'uhu bi ahsani ma yajidu indahu. Yung Quraysh daw, kumbaga tinablan sila nung sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hanggang sa kahit ang pinakamatindi sa kanila sa kumbaga pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga bumawi nung kanyang sinasabi at nagsalita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pinakamainam na pananalita. Kumbaga, binawi nila yung kanilang sinasabi. Parang kumbaga, ikaw naman di ka mabiro. Pag napikon ka, ipikon ka, di ba? Nasar ka. Sinapak mo. Sabihin niya, ikaw naman di ka ikaw naman di ka mabiro. Biro. Kasi sila ganun, parang ganun. Walam maalku alayhi sala jazuru wa huwa sajidun da'a alayhim fadahaba anhum ad-dahak wa sawarahum alhammu wal kalak wa aykanu annahum halikun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papatayin ko kayong lahat. At yung mga taga-Quraysh nga baga na ano sila, nagulantang sila sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre alam nila, hindi nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maaring first time nila itong marinig mula sa kanya. Kasi hindi naman siya palaaway eh. First time nila itong marinig mula sa kanya. Kaya nga talagang kinakalamay nila yung damdamin, yung puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinapapanatag nila. Relax ka lang, wala ganito ganyan. Marami pang ibang sinabi yung Quraysh nun, nabanggit doon sa lecture niya. Yung isa kong pinapakinggan na lecture, yung kay Sheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi. Marami silang sinabi para, kumbaga, mapalubag ang loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung sa sumunod na pagkakataon, kumbaga, merong naghagis o merong naglagay ng yung laman loob ng camel. Sabi nga dito yung yung placenta ng camel. Yung jazur, yung laman loob ng camel. Pero ano ito 'di ba yung baby, tao man o hayop pag pinanganak meron nakabalot sa kanya. Ano ba tawag doon sa Tagalog? Sinapupunan. Iba pa yung inunan. Inunan yata o sinapupunan. Oh, basta ganun yung nakabalot sa kanya na parang plastic pero yun, parang semi-transparent, di ba? Di ba yung kambing pag manganganak, nakabalot siya. Yun, tinapon niyo sa likod niya habang siya ay naka sujud. At nagdua siya laban sa kanilang lahat. At isinumpa niya sila. Kumbaga, maaring habang nandun siya, di ba, nakasujud, nagdua siya laban sa kanila. Naririnig ng Quraysh yung dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At natigil yung kanilang pagtawa kasi pinagtatawanan nila habang nandun sa likod niya yung laman loob ng camel, tawa sila ng tawa, pero natigil yung tawa nila nang isinumpa sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakatiyak sila na sila nga ay mawawasak. Wada'a ala Utbah bin Abi Lahab. Yung kabilang dito sa kanyang mga kumbaga, sila sa pangkalahatan pinagdua niya eh. Pero merong ilang mga tao na nagdua talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tukoy ang kanilang mga pangalan. Halimbawa si Utbah, wada'a ala Utbah bin Abi Lahab, nagdua siya laban kay Utbah bin Abi Lahab, falam yazil ala yakinin min likai ma da'a bihi alayhi. At tung pinagdua siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaga laban sa kanya, narinig niya rin yun eh. Kumbaga halos nakatiyak na siya na mangyayari nga sa kanyang pinagdua laban sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta innahu hina ra'al asad. So nung sila daw minsan naglalakbay, nakakita siya ng leon. Marami pang leon nun yung panahon nila dun sa Arabian Peninsula, pagala-gala pa. Tumatawid-tawid yun papuntang Africa, ng Arabia, yung mga leon. Pero ngayon bihira na yung leon eh. Kuting marami, leon bihira na. Sasabi ni Utbah nang nakita niya yung leon, katalani wallah, pinatay niya ako wallahi, Muhammadun, si Muhammad, wa huwa bi Makkah,
Sa napatay daw siya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa Makkah at itong sina Utbah nasa labas ng Makkah nasa paglalakbay. Yung pinatay nga siya ng leon na yon. Sinaalala ko rito, talagang nung gabi na yon, sa takot ni Utbah, pinaligiran na siya ng Quraysh sa gabi. Nung natulog sila, natulog si Utbah sa gitna ng mga kalalakihan, mga kasama niya, para protektahan si Utbah. Pero yung leon, lumapit pa rin yung leon. Tumalon, tinalunan silang lahat yung mga nakapaligid. Napunta yung leon sa gitna, nilapa si Utbah, durog yung ulo. Wala silang nagawa. Isang dali lang gagawin ng leon yun eh. Ang laki ng bunga nga nun eh. Tapos kakagatin yung ulo niya. Tapos tatalon palabas uli, aalis, patay yun. Kahit nga apakan ng leon yung ulo niya. Ang leon mabigat. Mabigat pa sa tao yun. Kaya nga yung mga hayop hindi Di ba sabi nung minsan ni Mike Tyson, may ikipag-boxing daw siya sa gorilla. Hindi niya magagawa yun kahit siya pa pinakamalakas na tao. Malakas yung gorilla. Malakas ang gorilla. Yung gorilla, yung buong body weight niya, binubuhat niya ng isang kamay lang, di ba? Tawid-tawid siya sa mga sanga. Buong buhay niya ginagawa niya yun. Ikaw, kailan ka lang naman nagbo-boxing? Ilang oras araw-araw. Yung gorilla, araw-araw ginagawa niya yun. Malakas talaga yung mga hayop. Patay. Si Utbah bin Abi Lahab. Anak ito ni Abu Lahab. Tapos yung isa pa, si Ubay bin Khalaf. Kapatid ito ni Umayyah, yung amo ni Bilal. Yung boss ni Bilal, di ba, sa Omar series? Yung nilalatigo si Bilal, tapos tinabunan si Bilal ng dinaganan si Bilal ng malaking bato. Ito kapatid niya, si Ubay bin Khalaf. Wa yatawa'adahu bil katli. Si Ubay bin Khalaf, pinagbabantaan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napapatayin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal ana aktuluk insyaallah. Bagkus ako ang papatay sa iyo, insyaallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, wag mo pagbantaan, ako papatay sa iyo, insyaallah. Falamma ta'ana abyan fi unuqihi yawma Uhud wa kana khadashan ghayra kabirin kana Ubay yaqul innahu kad kana qala li bi Makkah ana aqtuluka fa wallahi law basaka alayya lakatalani wa sayati. Singa si Ubay bin Khalaf naman, so nandun na raw siya dun sa Uhud. Sa Uhud siya namatay. Si Utbah, nandun pa sila sa Makkah nun. Si Ubay dun sa Uhud. Nung nagalusan daw si Utbah dito kasi may nadaplisan siya ng pana ba o sibat. Nadaplisan siya ng pana o sibat sa kanyang leeg sa araw ng Uhud. At maliit lang naman ito na galos. Maliit lang na galos, hindi sugat talaga na yung nagdurugo talaga o may hiwa. Pero nung nangyari yun sa kanya, natakot siya. Sabi niya, pinatay daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, sinabi niya sa akin doon sa Makkah, naalala pa niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ilang taon na yung lumipas. Kung ito, sabihin natin nangyari sa ikasampung taon ng Be'ata, tapos nangyari yung Uhud, pangatlong taon pagkatapos ng Hijrah, di lang taon na yung lumipas. 6 na taon. Kasi 13 years sila sa Makkah, di ba? Tapos yung Uhud, labanan sa Uhud, pangatlong taon sa Madina. So 6 na taon na yung nakalipas, naaalala pa rin ni Utbah yung nangyari. Actually sa ibang ulat, yung tumama na yung nasibat sa kanya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo yung bumato. Hindi siya tinamaan na puruhan, na galusan lang siya dito. Pero takot na takot si Ubay bin Khalaf at sabi niya, sumpa kay Allah kung duduraan ako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung dinuraan niya lang ako, namatay na rin daw siya. Namatay siya.
Namatay din siya pagkatapos ng labanan sa Uhud. At si Ubay bin Khalaf yung kaisa-isa na napatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yung kaisa-isa na napatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi parang ano yun eh, yung konting galos niya na yun, lumala. Sabihin na natin, syempre ginamit ni Allah yung iba't ibang mga paraan, di ba? Pwedeng na tetano, o ano pa man. Lumala. Grabe yung ano, yung tetano eh. Hindi rin siya ano, basta-basta. Kasi apektado pa rin doon, nandun din eh, dugo yung tetano. Kaya kapag ano, dapat nagpapaano ka, papabakuna din. Para siyang rabies. Kaya inulat ni Sa'ad bin Mu'adh wa huwa bi Makkah. Iniulat ni Sa'ad bin Mu'adh, nandun sila sa Makkah. Li Umayyah bin Khalaf. So, sinabi daw ni Sa'ad bin Mu'adh kay Umayyah bin Khalaf, ito naman yung boss ni Bilal. Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, innahum ay al-muslimin, tunay na sila, ang tinutukoy ni Sa'ad bin Mu'adh, yung mga Muslim, katiluka. Tunay na sila ay papatay sa iyo. Katiluka. Fa'il ito, di ba? Katiluka, marami ito. Katiluna, pero nawala yung noon, pinalitan ng kaf. Katiluka, kumbaga sila ang papatay sa iyo. Fafaza'a faz'an syadidan. Nagulat at kinilabutan dito ng matindi si Umayyah bin Khalaf, ng matinding kumbaga pangamba. Di ba naalala nyo dun sa sa Badar? Si Umayyah bin Khalaf yung ano eh, yung ayaw sumama. Ayaw sumama daw. Sabi niya, papuntahin ko na lang, may utang sa akin. Tapos inaasar siya ni Abu Jahal, di ba? O para kang babae. O ito, magpabango ka. O magpabango ka. Didikitan siya ng insenso. Di ba yung insenso, pinapabango din niya sa damit eh. Didikitan siya ni Abu Jahal ng ng insenso doon sa Omar series. Yun siya yun, si Umayyah. Inapikon siya. Sabi niya, sige, bay kita mo, gaano ka galing. O yun, sumama na siya sa Badar. Kaya si Allah, subhanallah, yung kuffar may plano eh. Yung kuffar may plano, yung mga gustong maminsala sa'yo may plano, pero may plano rin si Allah. Kaya bandang huli, ano na lang eh. Diba nga, naapektuhan tayo ng mga ginagawa sa atin, nalulungkot tayo, napipinsala tayo. Pero kailangan natin manalig kay Allah kasi bandang huli, wala namang matutupad liban na lang sa kung ano yung tinakda ni Allah. O tinakda ni Allah na mapinsala ka, ano ngayon? Diba? Ba't wala bang araw ng paghuhukom? Wala bang kakayanan si Allah na maghiganti para sa atin? Diba? Hindi ba sila mapipinsala? Kaya merong aya sa Quran eh, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tunay na ikaw ay mamamatay, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sila ay mamamatay din. Sabi pareho lang, ay wala silang lamang sa iyo. Mapatay ka man nila, hindi ibig sabihin na mabubuhay sila habang panahon. Di ba? O di ba mapinsala ka nila, hindi ibig sabihin hindi sila mapipinsala. O masiraan ka nila, hindi ibig sabihin na hindi sila sira. Madalas yan, yung naninira, yung sira talaga eh. Di ba? Yung sira talaga. Kaya magtitiis tayo, insyaallah. Wa ahada alla yakhruja an Makkah. So yun na nga. Si Umayyah, mayaman naman siya, hindi niya kailangan lumabas ng Makkah eh. Kaya sabi niya, sinumpa na niya na hindi siya lalabas ng Makkah sa takot niya na mapatay. Hindi siya lumabas ng Makkah sa takot niya. Kasi pag lalabas siya ng Makkah, mamaya makasalubong niya yung mga Muslim, ipapatayin siya ng mga yun. Yun yung kinatatakutan niya. Eh mayaman naman siya eh. Di may anak siya. Nag-Muslim din si Safwan. Nalala niyo si Safwan bin Umayyah. Yung kasamang nag-Muslim ni na Ikrimah. Eh masyala tumakupal, kumbaga, yung anak nila naging matuwid din eh. Si Abu Jahal, yung anak niya, si Ikrimah, namatay na shahid. Si Safwan, anak nito ni Umayyah, hindi naman siya na shahid, pero namatay siyang matuwid na sahaba. Si Abdullah bin Ubay bin Salul, pinuno ng mga munafik. Yung anak niya, si Abdullah rin yung pangalan, matuwid yun at iniulat yung mga hadith mula sa kanya. Siya pa nga yung marami sa mga hadith tungkol sa tatay niya galing sa kanya eh. Hindi siya sang-ayon sa tatay niya. Hindi siya sang-ayon sa tatay niya. Hindi rin sila kumbaga sumunod sa yapak ng tatay nila.
Ayun nga, walamma alja'ahu Abu Jahal lil khuruji yawma Badar, ishtara ajwada ba'irin bimakkah liyumakkinuhu min al-firar. So, di ba, kinulit siya ni Abu Jahal. Sumama ka na. Wala, para kang babae. O, sige, magpabango ka na lang. Sige, magpabango. Di ba sabi pa nga dun sa sa Omar series, Tajammar. O, Tajammar. O. Ang galing nung yung artista dun sa gusto ko yung pagkaka-acting niya yung gumanap na Abu Jahal. Ang galing. Masabi ko siya yung pinakamagaling dun eh. Kasi kumbaga naiinis talaga ako sa kanya pag nakikita ko. Naiinis talaga ako sa kanya pagka nakikita ko siya doon. Ang galing nung pagkakaarte niya. Sasabi niya ni Abu Jahl sa kanya, di ba? Abu Safwan Tajammar. Abu Safwan kasi anak niya si Safwan panganay niyang anak. Tapos yun nung na siya, iniinis siya ni Abu Jahal. Ang ginawa niya, sabi niya, papayag daw siya, di ba? Nasasama doon. Pero ang ginawa niya, hinanap niya sa Makkah yung pinakamabilis na camel. Yung madalas na nanalo sa siguro, sa karera. Para pag nandun na siya sa Madina, mabilis siyang makakatakas. So yun yung ginawa niya. Mabilis siyang makakatakas. So yun nga nung nandun pa, alis na siya. Sabi sa kanya nung asawa niya, Ya Aba Safwan, wakad nasita maqala laka akuka al-Yathribi? O Abu Safwan, nakalimutan mo bang sinabi sa iyo ng kapatid mo na taga Yathrib, yung taga Madina? Si Sa'ad bin Mu'ad kasi, naalala nyo, di ba? Namatay siya dun sa Gazwatul Khandak. Di ba? At taga Madina talaga siya. Siya yung isa sa mga pinuno ng Ansar. Kung daw nagkakamali siya, sa tribo ng Aus, siya yung pinuno. Tapos sa Khazraj, si Abdullah bin Ubay bin Salul. Kaya inis na inis siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Gagawin na siyang hari ng Madina eh. Kukoronahan na lang siya eh. Biglang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghijra. O bad trip siya ngayon. Kaya talagang di niya tinantanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa nga sabi ng asawa ni Umayyah, Abu Safwan, nakalimutan mo na ba yung sinabi sa iyo ng kapatid mo na taga Yathrib? Sabi ni Umayyah, La wallah, hindi, sumpa kay Allah, ma uridu an ajuza ma'ahum illa karibun. So, sumpa kay Allah, hindi raw siya nakalimot. Kumbaga, hindi raw siya kumbaga lalapit sa kanila. So, yung plano talaga ni Umayyah, tatakas siya. Pupunta lang siya doon, pakitang tao na nandun siya. Pero pag nagsimula na yung labanan, hindi na nila mapapansin yun eh. Kasi bagulo na, di ba? O nawala na pala si Umayyah. Nawala na pala si Umayyah. Hakada kana hala a'daihi sallallahu alaihi wasallam. So ganito raw yung naging kalagayan ng ilan sa mga kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ashabuhu wa rufaqa'uhu faqad halla minhum mahallar ruh wan nafs. Dahil mga kasama ni Ganito yung kalagayan ng mga kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero yung mga kumbaga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maginhawa sila, alhamdulillah, sa kanilang kalagayan, sa kanilang mga puso, na hindi sila takot na katulad ng Quraysh. O syagala minhum makan al-kalbi wal-ain fakan al-hubbu sadiq yandafi ilayhi indifa'ul ma' ila al-hudur wa kanat an-nufus tanjadib ilayhi injidab al-hadid ila al-magnatis. So yung daw yung mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sila raw ay kumbaga panatag sa kanilang mga puso at gayon din yung kanilang mga kaluluwa at ang kanilang pagmamahal na tiyak ay nagtutulak sa kanila katulad na kung paanong itinutulak yung tubig patungo sa balon, kumbaga katulad sa balon at ang kanilang mga puso. Kumbaga yung pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtutulak sa kanila na mapalapit palalo sa kanila
Katulad ng paanong kusang pumupunta yung tubig sa balon. At ang mga kaluluwa nila ay lumalapit palalo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng kung paanong dumidikit ang bakal sa magnet. Alhamdulillah. So ito yung sumunod na bahagi nga. Lahat ng ito nangyari doon nga sa Amul Huzun, kung paanong pinatatag ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga ay naging matatag una sa pamagitan ng iman, pangalawa sa pamagitan din ng kanyang mga kasama. Alhamdulillah. So hindi mag-isa na hinarap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga pagsubok sa Makkah. Alhamdulillah. So tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.